Napakahirap ng hinihingi ni Father para sa ating panig sa puti. Pero alam naman natin ang sinasabi ni Father ay totoo po. Hindi ko pa alam kung saan nyo huhugutin ang pagpapatawad na ito. Ipapanalangin lang namin, na sana ay isang araw magawa nyo ito. Arlie, ngayon lang kayo nakita-kitang lahat. Narinig mo ang panig ng nanay mo, ng kapatid mo, ng pamangkin mo. Ano masasabi mo ngayon? Nay, sana patawarin niya ako kung nagawa ko po to. Ikaw din ate, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Tapos puso ko humihingi tawad sa iyo. Sana matpatawad mo po ako. Nay, Yung anak ko, mapatawad ko, simple anak ko yun eh. Sabihin niyo po sa kanya. Maramdaman ko, patawarin kita sa ginawa. Pero, yung kasama mong lalaki, hindi. Pero ikaw at saka yung apo ko, matanggap ko. Kahit anong oras, pumunta ka sa akin, huwag mo isama mo yung lalaki. Mapatawad kita, pero yung kasama mo, hindi. Sabihin ka niya, pumunta ka lang. Hindi kita mapati talaga, anak. Kita nung oras, pumunta ka. Dali mo yung apo ko. iwanan ko po siya ate, mapatawad mo lang ako. Pero yung asawa mo, hindi ko talaga. Dalawa lang tayong magkapatid. Tapos ko na kayong pinatawad. At yan na yan. Wala na kaming magagawa. Malalaki na yung mga anak. Sige na, okay na. Huwag mo lang isama yung lalaking yung demonyo. Arlie, andyan si Ivan. Kung ano man nagawa ko, Ivan, pasensya ka na. Pero kung talaga, kung anong gusto mong gawin ko, kung iiwanan kong papa mo, mapatawad mo lang ang gagawin ko. Ayos na sa akin yan. Basta, yun na lang. Sa magiging kapatid, pinsan ko. Alagaan nyo na lang. Kahit di na kayo mag-iwalay, ayos na sa akin yun. Joel, matapos ng lahat, anong nararamdaman mo ngayon? Sisikapin ko lang na mapatawad ako ng anak ko. Lahat gagawin ko. Thank you, sana mapatawad mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Tao lang ako na nagkakamali. Sa inyo yun ay na kahit na hindi niyo ako mapatawad, tatanggapin ko. Sisikapin ko na mapatawad mo ako. Alam mo bang may apo ka na? Sino yung kapatid mo na may anak na may asawa na? Ano po? Ruwen. Si Rowan ay ilang taon na ang anak niya? Ano po? Magpa-5 na po. Magpa-5. Ilan ang anak niya? 2 po. 2. Meron ka ng 2 apo. Lolo ka na. Hindi mo pa sila nakita. Nasasabi ka bang makita yung mga apo mo? Siyempre, ma'am. Medyo nahimasmasan ka na ngayon sa mga nangyari kanina. Alam namin na talagang apektado ka sa unang pagkikita niyo ng iyong ama. Meron ka bang gustong sabihin sa iyong ama? Humingi siya sa iyo ng tawad? Pagkakataon mo ilabas ang lahat ng nararamdaman mo? Ang lahat ng nararamdaman ng mga kapatid mo? Kasi ikaw parang ang kakatawan sa naramdaman at pinagdaanan niyong magkakapatid. Dahil ikaw ang nandito ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana yung mga bagay na ginawa mo nun sa amin dati, hindi na maulit sa kanya, kay tita. Kasi ang hirap eh. Ang hirap nung walang tatay. Yung para sa akin, yung kapatawaran naman, hindi naman kaglad may bibigay ko sa inyo kasi kakakita pa lang natin. Siyempre, pag-iisipan ko muna, tsaka yung mga kapatid ko, nasabihan ko na lang sila kung kaya ba talaga nila. Para sa akin, meron ng konting pag-asa na mapatawad kita eh. Yun lang sa akin. Sana gawin mo na lang yung kung ano man ang meron ngayong gampanan pa. Yun lang po. Sinabi sa amin kanina ni Aling Pinky na
Kayong magkakapatid ay nakatapos lamang ng high school. At bilang ikaw ang kasama namin dito ngayon at nakita naman namin na napaka-positibo ng iyong outlook sa buhay, na nagawa mong mapatawad ang mga pangyayari na ito. Maaaring hindi buong buo pa, pero nakikita namin na bukas ang puso mo para dito. Para sa'yo, Ivan, nais namin na makapagpatuloy ka sa iyong pag-aaral. Gagawin namin ang lahat para maipagpatuloy mo ang iyong pangarap para magkaroon ka ng mas magandang trabaho, mas magandang pagkakataon sa buhay mo. Hahanap tayo ng paraan, ang face-to-face ay hahanap ng paraan para naman talagang gumanda ang iyong buhay. Maaaring hindi kayo nabigyan ng magandang pagkakataon dahil sa mga nangyari sa pamilya ninyo. Pero ito, habang may buhay, may pag-asa. At pipilitin namin kang matulungan para makatapos ka. Para mabigay itong pag-asa para sa'yo. Hindi ko masasabing ito ay happy ending dahil nangyari na ang nangyari at malalim ang sugat na ito. Hindi ko alam kung paano ito ipahihilom. Kaya nga sa akin na rin po mismo nanggaling kanina, hindi ko alam kung paano nyo po mapapatawad at makakalimutan ang lahat ng nangyari. Pero nakikita po namin na bukas ang puso ninyo. At doon naman talaga nagsisimula. Maraming salamat sa inyong lahat. Amin na po tayo mga kapatid, mahalagang aral na naman po ang nais iwan ng issue ngayong araw. Ipakita sana ng mga magulang na sila'y huwaran sa kanilang mga anak dahil malaki ang posibilidad na maging ganoon din sila sa kanilang paglaki. Ika nga, kung ano ang puno, ay siya ring bunga. Nais din ituro ng issue na ito na ang bawal at panandali ang kaligayahan ay talagang makakasira ng magandang samahan. Kaya naman huwag sanang isakripisyo ang pamilya at tunay na nagmamahal dahil sa pansariling kasiyahan lamang. Maging tapat sana sa lahat ng pagkakataon. Baka isipin ng isang maling desisyon ay hahantong sa malungkot na karanasan. At para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, bago mo talikuran ang buong mundo dahil sa pag-ibig, isipin mo muna kung gaano kalaki ang mawakwalang sa'yo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating trio tagapayo, sa ating mga sausawera at sausawera, lalo na sa ating mga bisita na pinili ang face-to-face para masolusyonan ang kanilang mga problema. At muli nais namin pasalamatan si Governor George P.R. Ejercito Estregan at the Provincial Government of Laguna sa suporta ninyo sa face-to-face. Hindi namin makakalimutan ang napakainit na pagtanggap ninyo sa amin sa Sol Iviente, Calamba, Laguna. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kaliligtaan, pag Sabado, ang Artista Academy Live Exam at ang Game and Go naman pag Linggo. Ako po uli ang inyong pambansang kapitana si Ate Jelly na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. Para sa inyo ito mga kapatid. Mga jowa pa namin, yung nanay pa namin yung umaano. Mga Becky, hate na hate ang kanilang mudra. May buni yata si mother nangangati. Kailangan ng katawan ko eh. Bakit? Masama ba? Awak-awak niya yung jowa ko. Madir, walang paki sa mga anak. Nakasama pala kayo. Bakit kailangan nyo pa ng Kent at Joshua? Gurang na eh. Wala nang katas. Bakit pinagmamalaki nyo pa? Ngayon ba hindi nyo naiisip na nasaktan nyo yung mga anak ninyo? Face to Face, ngayong Martes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.